Kabi-kabilang tunog ng busina ang maririnig pagmulat pa lamang ng mga mata rito sa kamay nilaan. Dagsa rin ang pagdaan ng makukulay na jeep, mga kulay ng naturingang hari ng kalsada. Ngunit hindi gaya ng hari na nakukuha ang lahat, araw-araw silang kumakayod, dumadaan sa lubak at nahihirapan. Kung anong inilakas ng kanilang mga busina, ganun din ang kanilang sigaw sa patuloy na pakikibaka. Sa bawat arangkada may kasabay na pag-asa, sa bawat paghinto may kasabay na pangamba. Sa mga unang buwan ng taon, nagsimulang umangat ang halaga ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa unang tingin, tila malayo. Isang usaping diplomatiko, isang alitang lampas sa abot ng karaniwang mamamayang Pilipino. Ngunit dahil nagambala ang Strait of Hormuz, isang makitid na lagusang nagsisilbing daluyan ng halos 20% supply ng langis sa buong mundo, hindi lamang transportasyon ang naantala, kung hindi maging ang mismong ritmo ng ekonomiya. Kaya't bagaman libo-libong kilometro ang layo ng digmaan, damang-dama pa rin ito sa Pilipinas. Sa bawat biyahe, pamimili, at hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, tumataas ang gasolina pati na ang pamasahe at kasabay nito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nitong mga pagbabago, ang sahod ay nananatiling salat. Ang pag-angat ng ekonomiya kapos at mabagal. Habang ang maginhawang pamumuhay ay patuloy na lumalayo sa abot ng masa, tila ba mas nagiging eksklusibo ito sa iilang mga may pribilehiyo, sa mga kamay na hindi kailangang magbanat para sa bawat piso. Sa ganitong kalagayan, masa ang higit na nabibigatan habang magaan ang buhay ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Ani nga ng karamihan, kung hindi ka pagalit ay bakit? Dahil sa panahon ngayon, sa bawat pag-ikot ng gulong, katumbas nito ang mabigat na gastos. Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, may mga buhay na naiipit at kinakapos. Gaya ng mga tsuper, isang laban ng bawat pasada. Ang daan para sa kanila ay tila ba digma ang kanilang parating kailangang ipanalo. Isa si Modi Floranda, ang presidente ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston sa mga tsuper na hasana sa gera ng kalsada at pabago-bagong krisis sa petrolyo. Aniya, bago pa man umandar ang gulong, sumasalubong na kaagad ang bigat ng presyo ng petrolyo. Gastos muna bago kita. Maghapong ngalay sa pamamasada pero sa huli, kapos pa rin ang naiuuwi sa pamilya. Sa kasalukuyan ay lalong lumayo doon sa naiuwi sa pamilya dahil sa ngayon yung mga karasanan, yung mga karanasan ay nakakapag-uwi na lang ng 200 to 300 pesos sa loob ng 12 to 18 hours na pamamasada at napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo. Ang dating kasya, ngayoy kulang na. Hindi nasusuklian ng tamang halaga ang kanilang pagod sa maghapong pamamasada. Meron tayong mga na talagang huminto. Hindi pa doon sa dahil ayaw na niya magserbisyo, kundi dahil doon sa hindi na talaga kayang buhayin yung kanyang pamilya dahil nga doon sa ubod ng taas ng presyo ng petrolyo. Napupunta na lamang sa krudo. Lalo na't lalo kung ikaw ay nakikibiyahe lang, nakikilabasan ka lang sa mga jeep. Pag sinabi ng operator na huwag mo nang ibiyahe, wala ka na magagawa eh. Dahil nga din ng operator, yung maintenance. Kasi nagkukus ng maintenance yan eh. Kung ang boundary naman ay hindi siya sapat sa pang-maintenance, mismo yung operator, talaga na huwag na muna. Kaya nagsasuffer yung dalawang buhay o yung dalawang pamilya. At sa ilalim ng ganitong kalakaran, ang desisyon ay hindi laging nanggagaling sa kanila. Hindi sila ang nagpapasya, naiipit lamang din sila ng sistema. Kung ang madalas nilang hiyaw ay kasya pa, ngayon, kasya pa nga ba? Habang tumataas ang presyo ng langis, bumibigat lalo ang boundary at lumiliit ang kita. Kung tutuusin, hindi sapat ang mga barya upang sila'y makakain at may maipangtustos sa kani-kanilang mga pamilya.
Ngunit hindi lamang ito kwento ng mga tsuper, maging ang mga pasahero pasanin din ng krisis na ito. Sa likod ng bawat pagtaas ng presyo, nariyan ang mas malalim na dahilan. Isang sigalot na nagmula sa malayong disyerto ng gitnang silangan. Sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, bawat tensyon ay nagiging alon sa pandaigdigang merkado at ang alon na iyon ay humahampas sa bulsa ng ordinaryong Pilipino. Nakapanayam namin si Sir Francisco Riodique III, propesor ng aghampang politika sa FEU na isa ring commuter, kung saan ipinunto niya kung paano ang mga desisyong pampolitika sa malalayong bansa ay may direktang dagundong sa ating pamumuhay at ekonomiya. Ayon sa kanya, marami kasing mga factors yan. Unang-una, nagkataon na yung ating bansa ay isa sa mga bansa na direktang kumukuha ng langis sa Middle East. Kasi marami naman pagkukuha na ng langis. May US, may Russia, may Canada. Nataon tayo sa Pilipinas, doon tayo kumukuha ng langis. At karamihan ng pumapasok na langis sa Pilipinas ay dumadaan doon sa Strait of Hormuz na sinara ng Iran. So definitely, may direktang impact sa atin yan, Pilipinas. Sa ibang bansa naman, posibleng hindi ganun kalaki, kagaya na sa Southeast Asia. Halimbawa, if you're living in, let's say, Western Europe, ay hindi ganun kalaki ang impact sa'yo niyan. Pero para sa mga bansang kagaya na natin na nasa Southeast Asia, malaking impact sa atin yan. Kasi direkta tayong kumukuha ng langis doon. Pangalawa, yung isa lang ang refinery natin sa Pilipinas, yung Petron lang. So, pag tumaas, yung tayo ay kumukuha doon sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia dahil nandun yung refinery ng ibang mga oil companies. So, mas mahal yun, definitely. Kaya makikita mo dito, isa sa pinakamurang gasolinahan ay Petron. Kasi Petron, meron siyang sariling refinery dito sa Pilipinas. Ang inaangkat niya lang ay crude oil at siya na ang nagre-refine nun. Okay, so maraming maraming mga factors, and definitely yung idea ng interdependence. Dahil syempre, kahit na medyo malayo sa atin yung gera, malaki ang impact sa atin dahil interdependent yung mga iba't ibang bansa dun sa naibibigay ng ibang bansa sa atin. So kahit na malayo sa atin yung conflict, merong direct impact sa atin yun. ayon kay Sir Riodique, matagal nang hindi patas ang sistema para sa mga manggagawa. Kung hindi patas noon, lalong hindi magiging patas ngayon. Kaya't sa panahon ng krisis, aniya, dapat mas aktibong gumanap ang gobyerno, hindi lamang sa pamimigay ng tulong kung hindi sa pagtiyak na may pangmatagalang solusyon. Ngunit sa sistemang pinaghaharian ng mga mayayaman at makapangyarihang may iisang muka, ang mga manggagawa ang unang tinatamaan. May mga hakbang ang pamahalaan ngunit sa bansang hindi pantay at may kinikilingan, nananatiling mabigat ang laban ng masang nasa laylayan ng lipunan. Sa huli, ang pinakaapektado pa rin ay ang masa. Sa gitna ng pagod, kailangan pa ring magtiis at pagkasyahin kahit kapos na. Kung pagmamasdan ng mabuti, hindi lamang kalsada ang apektado, maging ang mga nagtitinda, ramdam din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Ate April, isang tindera sa Lerma, naging matumal ang kanyang kita. Dahil bukod sa tumataas na bilihin, naka-online modality pa ang mga estudyante. Kung kaya't hirap din siyang bawiin ang puhunan. Kahit na gusto niyang magtaas ng presyo, inaalala pa rin niya ang budget ng mga estudyante. Sa palengke, mataas ang tinaas. Pero ako naman dito, siguro nagtatas ako 5 piso. Di ko naman pwede talaga biglayin kasi hindi na rin afford ng estudyante. Sa bawat dagdag presyo, may nababawas. Sa kita, pagkain, sa pang-araw-araw na tustusin sa buhay. Iba't iba man ang kanilang kwento at estado sa buhay, iisa naman ang kanilang pinagdadaanan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtaas ng presyo. Laban ito ng mga manggagawa sa sistemang hanggang ngayon baluktot at may kinikilingan. Sa tuwing ipinagdiriwang ang Labor Day o araw ng mga manggagawa, sana'y maalala natin ang sama-samang pagkilos. Dahil hindi lamang ito selebrasyon, ngunit isang paalala ng patuloy na pakikibaka ng masa. Laban at panawagan para sa sapat na sahod, makatarungang presyo, serbisyong tuwid at tunay na para sa masang Pilipino.
Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, patuloy ring umiigting ang bigat na pasanin nito sa bawat Pilipino. Sa bawat pasada, sa bawat tinda, sa bawat araw ng trabaho, may tanong na paulit-ulit bumabalik. Kasya pa ba? Kasya pa ba ang kinikita sa patuloy na tumataas na gastusin? Kulang pa ba ang pagod para sa kakarampot na sahod? At higit sa lahat, kasya pa ba ang magkaroon ng pag-asa? Sa pagtitiis na lamang ba sila mabubuhay habang walang nagbabago sa sistema? Oras na para pakinggan at tugunan ang kanilang mga busina, boses at pakikibaka. Dahil sa isang bansang araw-araw na nagtatanong kung kasya pa ba, ang sagot ay dapat manggagaling sa aksyon. Dahil sa bawat tanong, may buhay na nauubos kahihintay ng pagbabago. Kung kaya't imbes na kasya pa ba, ang tunay na tanong ay kailan kaya, kailan sila papakinggan?